Una sa lahat, buong Mindanao sinalalim sa Red Alert kasunod ng pagsabog sa isang universidad sa Marawi City. Habang dito naman sa Metro Manila, naka-heightened alert. 2 persons of interest sa pambobomba hinahanap na. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng amnesty sa mga rebelding grupo. Pagbabalik ng peace talks, kinukontra rin. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. dating Pangulong Rodrigo Duterte no-show sa preliminary investigation para sa reklamong isinampa ni Congresswoman Franz Castro. Dapat hinaharap niya yung kaso niya. Filipino survivor sa gyera ng Israel at Hamas, eksklusibo na kausap ng News 5 at ikinuwento kung paano muntikang maputol ang kanyang buong braso. 11 umakyat sa bulkan sa Indonesia patay nang bigla itong sumabog. Ang aktual na pag-rescue sa isang usang na trap sa gitna ng madulas na yelo. At Ben and Ben, makakakolab ulit si Can't Buy Me Love actress Bel Mariano. Naka-red alert ngayon ang buong Mindanao kasunod ng pambobomba sa isang universidad sa Marawi City kung saan 4 ang patay. Paghihiganti raw ang tinitingnang motibo sa pambobomba. Nasa frontline na balitang yan, si Jenny Dong. Nakakadurog ng puso ang eksenang ito ng isang anak na pilit ginigising ang kanyang nanay. Nakasamang napuruhan ng pagsabog sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon. Kasama si Riza Ramos sa 4 na namatay. Magkasama sila ng kanyang anak na si Elrich nang dumalo sa misa nang biglang may bombang sumabog. Ang kanilang padre de pamilya hindi makapaniwala sa sinapit ng misis. Sakit, paminahon ba? Ang sakit, sobra itong nangyaring pagkamatay ng asawa ko. Di ako makapaniwala na nagsimba lang siya. Doon pa pala siya mamamatay. Marami rin ang sugatan, kabilang ang dugo ang lalaking ito. Sa video na ito, makikitang mausok pa sa loob ng pinagdausan ng misa. Bukod sa 4 na nasawi, base sa tala ng PNP, 45 ang sugatan at 35 ang nakaligtas. Isa sa mga survivor, si Jasmine Lucero. Pero habang buhay niya nang dadalhin ang bangungot ng natunghayang pagsabog. So, bago mag-first reading, yun na po, bigla na lang pumutok. Yung nakita kong katawan nung umupo na ano. Saan siya umupo? Doon sumabog? Doon po talaga sumabog. Kanina, dumating sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pinangunahan niya ang command conference kasama ang mga opisyal ng PNP at Lanao del Sur LGU. Anya, isa sa mga anggulong tinitignang motibo ay ang retaliatory attack o paghihiganti. Maaaring buwelta ito ng teroristang grupo dahil napatay noong Biyernes ang 11 miyembro ng Dawla Islamiyya, kabilang ang bagong emir o leader ng grupong si Abdullah Sapal. Kinabukasan, napatay rin ng Task Force Orion ng Western Mindanao Command sa Basilan ang leader ng Abu Sayyaf na si Mundi Sawadjaan. Sa kabila niyan, hindi isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ang grupong ISIS lalo't inaako nila pagsabog. We're looking at all aspects. We're looking at all the angles. Remember that when the Marawi siege happened here, it was the Dawla Islamiyya Southeast Asia group that claimed that they were in control of what was happening here. Right? So again, we are not disclaiming that possibility that there are links towards international ISIS groups. Pero giit ni Browner, wala itong kinalaman sa gyera ng Israel at Hamas. Ayon naman sa tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, noong gabi bago ang pagsabog sa MSU, kumalat na raw ang isang text message na mayroong bobombahing lugar, pero hindi nabanggit kung saan ito.
Ganyan din daw nangyari noong 2019 nang bomba ng Hulo Cathedral. Cathedral bombing sa Hulo, medyo pinpointed naman yung mga gumawa doon. Talagang suicide bombing yon. Pero itong dito sa Mindanao State University, so far accounted yung mga dead bodies at na-identify na. So hindi ito kaso ng suicide bombing. Talagang tinanim yung bomba, dinala sa loob at pina-explode. Kumakalap pa ng mga CCTV footage para malaman kung paanong naipasok sa gym ang bomba. Sa ngayon, may persons of interest ng PNP. Pero tumanggi muna silang idetalye ang pagkakilala ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nung mabawi ng pamahalaan ang Marawi City noong October 2017, akala po ng lahat tapos na ang problema ng Islamic State sa Pilipinas. Kasama kasi sa napatay na militar sa bakbakan sa Marawi ang tinalagang emir o leader ng Islamic State sa Southeast Asia, ang Abu Sayyaf leader si Isnilon Hapilon. At si Omar Maute, ang leader naman ng Maute Group. Pero sa pagsabog ng bomba sa isang misa sa Mindanao State University sa Marawi City, lumalabas na buhay pa rin ang Islamic State o ang lokal na bersyon nito, ang Daula Islamiyah o Islamiyah. Malaki na rin ang pinagbago ng mukha ng ekstremismo sa bansa mula pa noong 1990s o noong panahon ng Al-Qaeda ni Osama Bin Laden. Noong panahon yon, ang Indonesian-based group na Jemaah Islamiyah naman ang namamayagpag at nagpapadala po ng mga foreign fighters para mag-training dito sa Mindanao. Pilit nilang tinatayo at natawag nilang Rabitatul Mujahideen o Mujahideen Coalition kasama ang mga Pilipino, mga Malaysians, Indonesians at mga Singaporeans. Makikipag-partner sila sa Abu Sayyaf Group at sa ilang elemento ng Moro Islamic Liberation Front. Taong 2013, lumitaw ang Islamic State of Iraq and Syria or ISIS at muntika ng sakupin ang kabuuan ng Iraq. Mas radikal pa kaysa sa Al-Qaeda ni Osama Bin Laden. Marami po itong nakuha mga recruits kahit mula sa Southeast Asia. Pero taong 2014, natatalo na ang ISIS sa Middle East hanggang sa makulong na lamang sila sa Syria at doon sila halos maubos. Nung mangyari naman yun, nagbago ang strategy ng ISIS at tinuon ang atensyon sa Southeast Asia, lalo na po sa Pilipinas. Kaya't nung taong 2014, higit 60 grupo sa Southeast Asia ang nag-pledge of allegiance sa ISIS, kasama na po yung Abu Sayyaf Group. Maliban sa Abu Sayyaf, nanumpa rin ang mga grupong ito na kinabibilangan ng mga dating commander ng MILF. Ang Maute Group, ang Bangsamoro Freedom Fighters or Islamic Freedom Fighters or BIFF, ang Abu Turaifi Faction at ang Ansar Khalifa sa Sarangani at sa Sultan Kudarat. Taong 2016, nagtawag pa ang Islamic State ng migration ng mga foreign fighters papuntang Pilipinas. Ang tawag sa binubuo nilang multinational group ay Katiba Al-Mujahideen o Brigada ng mga Migrants. At ang inappoint ng Islamic State na Amir or leader ng Islamic State sa Southeast Asia ay ang Abu Sayyaf commander galing Basilan na Isnilon Hapilon. Kaya nung sinubukang huliin si Hapilon sa Marawi City noong 2017, nagdagsaan po ang mga miyembro at mga kalyado ng Islamic State para makipaglaban doon sa Marawi City. Tinatayang 600 hanggang 1,000 Islamic State fighters ang nagpunta sa Marawi para sa bakbakan na yun. Hindi lamang po yun, sa tansya po ng armed forces, hindi bababa sa 40 foreign fighters ang nakipagbakbakan sa militar doon sa Marawi Siege. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa research paper na Islamic State Operational Trends in the Philippines ni Amira Jadun na Kisa Jahanbani at Charmaine Willis, ito ang unang beses na nagsama-sama ang mga militante sa buong Southeast Asia para sumakop ng isang teritoryo para gawing kanilang caliphate. Isa pa, sa unang pagkakataon, nagkalimutan ng mga tribo-tribo. Ang mga militante lumalaban lamang sa ilalim na lang ng isang bandera ng Islamic State. Yun po yung unity na nakakatakot. At ang bakbakan nga sa Marawi, abay tumagal ng 5 buwan. Matapos ang Marawi Siege, medyo nanahimik ang Islamic State at ang Daula Islamiyah, pero po hindi ito tuluyang nawala. Sa paniniwala ng mga eksperto, unti-unti lamang itong nag-iipon ng lakas gamit ang 100 milyong pisong na kanilang nakuha o ninakaw mula po dun sa Marawi Siege. Sunod-sunod ding napatay ang mga pumalit kay Isnilon Hapilon bilang emir ng Islamic State for Southeast Asia.
si Abu Dar napatay noong Marso 2019 at si Abu Zakaria napatay naman nitong Hunyo lamang. Yun lang, naitayo na kasi ang regional network ng IS o ng Islamic State at patuloy pa rin ang kanilang recruitment. Hindi rin nakakatulong na nadurog ang Marawi dahil sa giyera at medyo mabagal ang rehabilitasyon ng syudad. Lahat pong ito nagiging maaring makaengganyo sa patuloy na recruitment ng grupong Islamic State. Dito naman sa Metro Manila, naka-heightened alert ang PNP lalo ngayong palapit ang Pasko. Bantay sarado ang mga matataong lugar. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mula sa mga bagahe, upuan ng mga pasahero hanggang sa mismong bus, isa-isa yung inikutan ng mga K9 unit ng Quezon City Police District. Kapansin-pansin din ang nadagdag na bilang ng mga pulis sa paligid. Ito ang naabutan naming sitwasyon sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City matapos ang magsabog sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi. Aminado ang mga pulis, malaking hamon ang papalapit na holiday season lalo't dumarami ang tao sa labas. Isa po sa mga direktiba ay yung makipag-coordinate kami sa mga place of worship kagaya po ng simbahan, pati po sa mga iba pong denomination. Pumunta po kami sa kanilang mga religious leaders, security officers, and niremind po namin sila yung mga risks involving sa pag-manage ng security. Sa ngayon, nasa heightened alert status ang PNP sa Metro Manila. Pero nasa mga regional director na raw ang pagtataas nito sa full alert sakaling kailanganin. Sabi ng mga pulis, normally nasa 4 hanggang 5 beses kada araw ang ginagawa nilang pag-iinspeksyon sa mga tinatawag na places of convergence o yung mga marataong lugar gaya na lamang dito sa bus terminal. Random yung ginagawa. Ibig sabihin, walang specific na oras at pwesto ang pag-iikot ng mga otoridad. Pati ang mga mall, in-inspection din. Gayon din ang mga events venue. Approve ito sa mga commuter at mga namamasyal. Pero wag naman daw sanang ningas-kugo ng ginagawang inspeksyon ng mga pulis. Dapat palagi na nag-inspeksyon para sa ng publiko, kaligtasan ng publiko. Dapat nga araw-araw mag-inspeksyon sila sa mga bus para safety Paglilinaw ng PNP, wala silang namomonitor na spillover ng terorismo sa Metro Manila pero ayaw nilang pakampante. We make sure na nasusustain po natin yung police visibilities and presence dyan po sa mga places of convergence po. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kinokontra ni Vice President Sara Duterte ang peace talks ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Kinwestiyon din niya ang pagbibigay ng amnesty sa mga rebelde. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Yan ang matapang na pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng peace talks ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sinabi niya yan sa kanyang speech para sa ika-5 anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Dagdag pa ng bise, Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Nitong November 23 nang lumagda sa joint communique si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawan ng NDFP na si Luis Halandoni sa Oslo, Norway na pagkasunduan nilang muling buhayin ang peace talks. Babalangkas din ang framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Bukod dyan, pinuna rin ni VP Sara ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng amnesty sa mga rebeldeng grupo. Kaya panawagan ni VP kay PBBM, We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Hinihingi namin ang pahayag ng Malacanang sa issue pero wala pa silang tugon. Gayon din si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa gitna niyan, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa negosasyon sa NDFP. We support 100% our President's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace.
At sa hiwalay na pahayag, sinabi niyang matapang na hakbang ang peace talks sa makakaliwang grupo sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Bakit din aniya matatakot na makipag-usap sa mga rebelde kung alam nating malakas at matatag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas? Giit pa ng House Speaker, higit pa sa politika ang negosasyon. Ito aniya ay pagkakataon na hilumin ang pagkakawatak-watak sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court and Bank si Vice President Sara Duterte sa legalidad ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP nitong 2022. Sa resolusyon ng Korte, binigyan si VP Sara ng 10 araw para sagutin ang petition for certiorari. Inihain ito para i-review at ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng contingency funds ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP. Ayon sa petitioners, tanging Kongreso lang ang makakapagdikta kung saan ilalaan ang bawat pondo. Ang 125 million pesos na tinutukoy ay siya ring confi funds na ginastos ng OVP sa loob lang ng 11 araw. Bukod kay VP Sara, pinagsasagot din ng ANBank sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kinumpirma naman ng Department of Budget and Management na naipaalam na kay Pangandaman ang resolusyon. Nakikipag-usap na rin daw sila sa Office of the Solicitor General. Wala pang pahayag sina VP Sara at Bersamin. No-show naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa preliminary investigation ng reklamong grave threat ni Congresswoman Franz Castro. Panibagong reklamo rin ng sinampa ng kongresista laban sa dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Sumugod sa harap ng Quezon City Hall Court of Justice ngayong araw ang iba't ibang militanteng grupo na sumusuporta kay ACT Teacher Representative Franz Castro para ito sa preliminary investigation na reklamong grave threat na isinampa ng kongresista laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman nagpadaig ang supporters ng dating Pangulo. Mahigpit ang seguridad sa lugar dahil inaasahang darating sa piskalya ang dating Pangulo matapos ipasabpina. Handang-handa si Castro na maka-face-to-face ang isa sa mga madalas na kritiko niya. A former president, siyempre ako naman ay teacher, tayo ay pakikita naman natin yung respeto natin as a former president. Pero no-show si Duterte. As a respondent, dapat hinaharap niya yung kaso niya. Sa halip, 2 abogado lang ang nagpakita at sinabing wala raw natanggap na sabpina ang dating Pangulo. Kasunod niyan, naghain din ng supplemental affidavit si Castro para sa panibagong reklamo kaugnay ng pagbabantaraw ulit ni Duterte sa kanyang TV program noong November 16. Nagbigay ng 10 araw ang korte para sumagot ang dating Pangulo sa mga reklamo ni Castro. Sa December 15, itinakda ang preliminary investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mananatili bilang hepe ng Philippine National Police si General Benjamin Acorda Jr. In-extend ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni Acorda hanggang March 31 ng susunod na taon dahil daw yan sa matagumpay niyang pamamalakad sa PNP. Sa edad na 56, pwede nang magretiro si Acorda. Nagpasalamat naman siya sa tiwala ng Pangulo. Susunod, Pinoy survivor sa Israel. Eksklusibong kinento sa News 5 ang malagim na sinapit ng maipit sa gera. Turistang may dugong Pinoy, patay sa pananaksak malapit sa Eiffel Tower sa Paris. At Season 2 ng House of Dragons pinasilip na. No war so bloody as a war between dragons. Magbabalik pa ang Frontline Line. Lalo pang dumami mga barko ng China na nasa Julian Felipe Reef. Tinapatan yan ng puwersa ng Pilipinas na nagpapatrolya rin sa pinagagawang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo.
Matapos mamataan ng hile-hilera at nagkukumpulang barko ng China sa Julian Felipe Reef, nagpadala rito ang Pilipinas sa mga bagong tropa para sa isa na namang maritime patrol. Kinumpirma yan ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Hindi na raw bago na maraming Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef. Ang nakakaalarma raw ay ang dumarami nilang bilang. Nasa 135 Chinese militia vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef nitong Sabado. Sabi dyan ni Malaya, wala din tao yung mga yan, no? Talagang nakapark. Pinark lang nila yan dyan. There may be a skeletal crew. Pero may pinapahiwatig daw dito ang China. It's just there, just, to show to the world na etong lugar na yan ay sa amin. We are deploying our assets as well para ipakita rin sa China na hindi tayo, na hindi natin ito tinatanggap at pinuprotesta natin yung kanilang swarming na ginagawa. Philippine Coast Guard vessel. Sa videong ito, 7 na beses pang niradyohan ng ating Coast Guard ang mga nakahilerang barko ng China. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone and Kalayaan Island Group. Your refusal to respond will be reported and will be dealt with accordingly. Naglalakihan na tila bago pa ang magkakatabing Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Nasa hilagang silangan lang ito ng Ayungin Shoal. 12 Chinese militia vessels naman ang namataan sa bahagi ng Escoda Shoal na sa hindi kalayuan ay tila may nagmamatyag na Chinese warship ng PLA Navy. Sa kabuuan, tinatayang nasa 162 na barko ng China ang namataan sa buong West Philippine Sea base sa maritime patrol na ginawa ng ating Coast Guard nitong weekend. Wala pang pahayagan China kaugnay sa mga namataang barko sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nakaligtas nga, pero sumailalim naman sa operasyon ang kababayan nating muntikang maputulan ng braso nang maipit sa giyera ng Israel at Hamas. Eksklusibo niyang ikinuwento sa News 5 ang kanyang karanasan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Muntik nang maputulan ng braso ang Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan matapos siyang mabaril ng Israeli military nitong October 7. Kinailangan siyang operahan at kabitan ng bakal ang kanyang braso. Makalipas ang halos 2 buwan, binisita at muling nakapanayam ng News 5 si Joey sa rehabilitation facility na ito sa Tel Aviv. Mas masigla na si Joey. Gumaling na rin ang mga tahi sa kanyang braso. Sa kanyang huling x-ray results, makikitang naidugtong na ang buto at ilang ugat sa braso ni Joey. Yung operation ko na last, okay naman daw, successful. Nakabit yung may bakal, tsaka yung mga naputol na mga nerve, kinabit naman, naayos na naikabit. Tsaka mga muscle na naayos naman. Kwento ni Joey, posibleng napagkamalan siya ng Israeli Army na miyembro ng Hamas. Ayaw niya kasing pagbuksan ng pinto ang mga sundalo sa pinagtataguan nilang bomb shelter noong araw na siya'y nabaril. Bago kasi ang insidente, nilusob at sinunog ng Hamas ang tinataguan nila Joey. Kaya't nang dumating ang Israeli military, akala raw ni Joey, Hamas pa rin ang kumakatok sa kanya. Binigyan ako ng lakas ni Lord na hawakan yung pintuan na yun para hindi mabuksan. Kala ko mamamatay na ako, syempre, wala na eh. Pero God is good. Dito ko buhay. Sa ngayon, mananatili pa si Joey sa rehabilitation facility ng 3 hanggang 6 na buwan para tuluyang gumaling ang kanyang braso. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin daw ni Joey na ipagpatuloy ang kanyang buhay rito sa Israel. Mahigpit naman ang seguridad ngayon sa isa pang OFW na si Nora Babadilla. Isa siya sa 2 Pinoy na dinukot at pinalaya ng Hamas. Tanging pamilya at Philippine Embassy officials pa lang ang nakabibisita kay Babadilla. Noticeable na she lost 6 kilos, no? Yun, dahil mukhang hindi nga siya masyadong napapakain ng mga hostage takers niya doon sa Gaza. Wala pa rin daw planong bumalik ng bansa si Babadilla. Sa huling tala ng embahada, bumaba na sa 75 OFW sa Israel ang gustong magpa-repatriate o umuwi ng Pilipinas. 38 Pinoy naman ang nakatakda ng umuwi sa ating bansa sa December 10. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tila dead end na ang mga residente sa Gaza City. Ngayong lulusubin na ng Israel ang buong lugar. Pupulbusin daw nila ang Hamas. Nasa Frontline balitang yan si Camille Samonte. Kaliwat kanan na naman ang mga pambobomba ng Israel sa Gaza. Ang mga tao hindi na alam kung saan magtatago. Halos mapulbos ang mga bahay sa Khan Yunis dahil sa mga airstrike.
Isinugod sa pagamutan ang mga sagutan, kabilang ang mga bata. Dahil dito, punuan na naman ang mga ospital. Pero malaking problema ang kakulangan ng mga medical supply gaya ng oxygen at mga gamit pang opera. Dahil sa lumalalang sitwasyon, ang mga residente sa Khan Yunis minabuti ng lumikas patungo sa Rafah na nasa timog na bahagi ng Gaza. Pero ang akala nilang ligtas na lugar, binobomba na rin pala ng Israel. Kuha sa videong ito kung paanong pilit pang hinuhugot ng mga residente ang katawan ng isang bata na naipit sa gumuhong pader. Nakuha ang katawan ng bata pero wala na itong buhay. Ayon sa Israeli Army, pinalawig na nila ang kanilang operasyon sa buong Gaza. Kung paano nila binakbakan ang Northern Gaza, ganoon din daw nila titirahin ang Southern Gaza. Hindi raw nila lulubayan ng mga Hamas kahit saan pa sila magtago. Sa huling tala ng mga otoridad, higit 15,000 na ang mga namatay sa gera sa magkabilang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. 3 barko sa Red Sea ang inatake ng grupong Houthi, pero sinalagyan ng Amerika at pinasabog ang mga drone missile. Narito ang report. Umatake na naman ang grupong Houthi sa Red Sea. Sa report ng US Central Command, 4 na pag-atake sa 3 international vessels ang ginawa ng grupong kaalyado ng Hamas. 9:15 a.m. nitong December 3, habang nagpapatrol sa Red Sea, na-detect ng USS Carney ang ballistic missile attack sa cargo ship na MV Unity Explorer ng United Kingdom. Nasundan yan bandang alas 12 ng tanghali nang atakihin ulit ang Unity Explorer. Sa pagkakataong ito, nasira raw ng barko ng Amerika ang drone missile ng Houthi. 3:30 p.m. naman ang ma-detect ang isa pang missile attack sa barkong MV No. 9 na pagmamay-ari ng Bermuda at UK. Wala naman daw damage ang barko at walang sugatan. Matapos ang isang oras, isa pang barkong MV Sophie II ang inatake, pero napabagsak din ng USS Carney ang drone missile. Kinundi na ng Amerika ang mga pag-atake. Nauna na ring inatake ng Houthi ang isang barkong konektado sa Israel nitong isang buwan, kung saan 17 Pilipinong marino ang binihag. Inaasikaso na ng Marcos administration ang pagpapalaya sa kanila. Ayon sa Houthi, target nila ang 2 barkong konektado sa Israel bilang pagpapakita ng suporta sa Palestine. Nag-warning daw ang Yemeni Armed Forces pero dinedman ng mga barko kaya nila inatake. Itinanggi ng Israel na konektado sa kanila ang mga barkong inatake ng Houthi. Ayon sa isang analyst, inililihis ng Houthi ang atensyon ng Israel para hindi bakbakan ang Gaza. Showbiz Tonight na tayo. Michelle V in the house. Literal na nasa House of Representatives kanina ang ating Miss Universe Philippines. Present sa kamera si MMD kung saan kinilala ang kanyang mahusay na performance sa pageant. Kasabay niyan, nag-submit din ng resolusyon ang Kongreso para i-congratulate si Michelle sa pagkakapasok niya sa top 10 ng Miss Universe. Gayon din ang appointment niya bilang Miss Tourism o Tourism Ambassador ng Pilipinas. I'm just so grateful, ultimately grateful to be received like this. Even if hindi ko po nauwi yung corona, I'm just so happy and blessed to be Filipino and to be able to represent all of you the best of my abilities. This lifelong mission ko po is really to spread awareness towards autism, inclusivity, acceptance, and empowerment. Hindi po nagtatapos just because tapos ang Miss Universe. Muling magbabalik para sa bagong season ang Game of Thrones prequel HBO series na House of the Dragon. And the victor will eventually ascend the throne. Tampok sa kakalabas lang nitong trailer ang action-packed scenes at ilang impressive dragon shots. Sisiklab din ang bloody war sa pagitan ng Targaryens at Hightowers sa GOT continent na Westeros. Sa summer 2024 na mapapanood ang Season 2 ng House of the Dragon sa HBO Max. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 11 hiker sa Indonesia patay nang matsyempuhan ang pagsabog ng bulkan.
Mga bumbero to the rescue sa usang na trap sa nagyayalong lawa sa Amerika. At FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin, huwagi na sa ratings at may balak pa raw mag-world tour? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nako kapit mga kapatid, nagbabadyang tumaas ng hanggang 3 piso ang pamasahe sa MRT sa susunod na taon. Posibleng gawing 16 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos ngayon. Sakaling aprubahan ang ihahaing petisyon bukas. Papalo naman sa 34 pesos ang end-to-end fare mula Taft hanggang North Avenue na 28 pesos ang ngayon. Enero nang maghain ng fare hike petition ng MRT pero hindi lumusot. July nang i-refile ang petisyon pero nabasura lang din ng Department of Transportation. 2015 o 8 taon na ang nakararaan nang huling magtaas ang pamasahe sa MRT. Labing isang patay na biglang sumabog ang isang bulkan sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, hikers ang mga biktima. Inaakyat nila ang Marapi Volcano nitong linggo nang bigla itong sumabog. 12 pang kasama nila ang nawawala hanggang ngayon. Dinigil muna ang paghanap sa kanila dahil pa rin sa panganib na dala ng nag-alborotong bulkan. 3 naman ang mga survivors. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa bulkan na isa sa mga active volcanoes ng Indonesia. Patay ang isang Filipino-German matapos saksakin ng isang lalaki sa Paris, France. Namamasyal sa Eiffel Tower ang biktima kasama ang kanyang asawa nang bigla siyang undayan ng saksak. Sugatan ng 2 pang biktima na hinampas naman ng martilyo. Naaresto ang suspect. Lumalabas sa investigasyon na nanumparaw ng katapatan sa teroristang grupo ang suspect. Sa kabila nito, hindi ikakansela ang nakaplanong opening ceremony ng 2024 Paris Olympics. Stranded sa gitna ng nagyayalong lawa sa Minnesota sa Amerika ang isang usa. To the rescue naman ang mga bumbero. Nakatali sila habang gumagapang papalapit sa hindi makagalaw na usa. Nang makarating sa kinaroroonan ng hayop, itinulak nila ang usa hanggang makarating sa lugar na hindi mayelo. Abangan mga kabayong minaltrato sa Argentina na bigyan ng second chance sa buhay. At Ben and Ben, makakakolab muli ang aktres na si Bel Mariano. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Heto ang isa pang chika. Back-to-back ang pamamayagpag sa ratings ng mga paborito nating serye na Batang Quiapo at Can't Buy Me Love. At speaking of Batang Quiapo, may balak na silang mag-world tour. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Kasabay ng mga tumitinding eksena, patuloy ding namamayagpag sa mga Pinoyang FPJ's Batang Quiapo. Pumalo na sa 12.6 ang ratings nito ayon sa AGB Nielsen. At bilang pasasalamat, time out muna si Tanggol Coco Martin straight from his Batang Quiapo duties para bumisita rito sa Kapatid Network. Maraming salamat talaga sa TV5 kasi pinapasok nyo kami, nagkaroon kami ng panibagong bahay. At dahil sa mas mataas na ratings, asahan na raw na le-level up pa ang mga bakbakan at adventure ni Tanggol. May pasabog announcement din si Coco ngayong mag-iisang taon na ang Batang Quiapo. Baka next year, baka mag-ibang bansa kami or ikutin din namin yung buong Pilipinas. Bukod sa tumataas na ratings, hit na hit din sa mga Pinoy ang mga eksena ni Tanggol at Bubbles, played by Ivana Alawi. Napapanood ang Batang Quiapo Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. Isa pang patuloy sa paghataw, mapa-TV man o Netflix, ang Can't Buy Me Love, nina Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell.
Sa pambihirang pagkakataon, pinasilip nila sa News 5 ang pinag-uusapang restaurant sa serye na Shiwei Tian sa Binondo. It's very nice to see the Chu family and the Binondo side slowly joining forces because sa mga unang episodes medyo magkalayo ang lahat eh. Ngayon, yung mga worlds namin medyo nagko-collide na. Bukod sa tambalang Don Bell, pinupuri rin ng netizens ang paggalang ng serye sa Filipino-Chinese culture. Chika ni Bell, nag 1-week crash course pa siya para talagang ma-immerse sa Phil-Chinese culture. Baka magkamali ako. Iti sasi golak sitwe kautsap. Yeah. Mandarin yung ano. Buti na lang may tayo, resident. Ay, wow! Tama ako. Tuloy lang din daw sa challenge ang Don Bell. Lalo't hataw rin sa rating sa TV at #1 lagi sa Netflix, ang Can't Buy Me Love. To be honest, medyo bago to sa amin yung teleserye kasi first time namin magserye live. And ngayon medyo nakikita nyo naman, as Bell said, 3 unit kami. So to be honest, it's been a lot of emotions, but you know, we're just trying our best to be there for each other. Sa December 9, may pasasalamat Christmas party ang Can't Buy Me Love stars sa Market sa Taguig at 5 p.m. Entrance is free, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At speaking of Bel Mariano, makakakolab niya ang folk pop OPM band na Ben and Ben. Gagawa sila ng duet version ng kantang Autumn. Nauna nang inirelease yan ng Ben and Ben bilang kanilang single. Original soundtrack ito ng hit series ng Don Bell na Can't Buy Me Love. Dati na ring nag-collab ang Ben and Ben at ang Don Bell para sa music video ng kantang Upuan. Stay tuned dahil sa Friday na ilalabas ang Autumn featuring Bel Mariano. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid. Napaka-appropriate ng Star News, ng entertainment news natin, no? Ito kay Bell. Bell, Bak? Jingle Bell. Ay, bo. Para mas sa ating good night. Iba ka talaga. Nakahanap ng sanctuary ang mga Ayan tuloy. Para sa ating pampagood night, nakahanap ng sanctuary ang mga minaltratong kabayo sa Argentina. Dahil yan sa isang babaeng kumukupkup sa kanila. Sa 50 hektarang rancho ni Lorena, dinadala ang mga kawawang kabayo. Karamihan sa kanila may mga sugat, hindi makalakad, bulag at malnourished. Prosecutor si Lorena sa weekdays at pupunta sa kanyang rancho tuwing weekends. 2018 ang simulan niya ang pagsagip sa mga kabayo. Galing daw sa donasyon ng mga ginagastos sa pagpapagaling sa mga ito. Bukas din sa publiko ang Horse Sanctuary. Bell, ha? Hindi naman yung Jingle joke. bells. Kalimutan na lahat. Mga kapatid, buti na lang, Bok, 21 days na lang. Buti na. So, sige, tatanggapin namin yung joke na yan. Hindi mabento talaga. Yan po, 45 minuto ng pag-hinawais malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ng kasagasa sa balita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Hani. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi. Para na